tuloy natin yung table natin, subnet mask naman. Okay, balik ko lang, ito yung table na ginawa natin galing dun sa previous na video. So, ganito buksan ko lang yung terminal ko. Yan. Teka lang. Okay, ipconfig/all ako. ipconfig/all. Okay, so tingnan ko lang yung IP address setting na meron yung PC ko dito. Okay, yan. Teka lang. Anong meron? So, check ko lang kung na-discuss ko na lahat to. Di ba sabi ko nga, importante na dapat lahat na nakikita mo dito sa ipconfig/all naiintindihan mo. So, game. So, meron akong physical address dito. Yan ay MAC address natin. Na-discuss ko na yan. Kay DHCP enabled, yes. Auto-configuration enabled, yes. Kasi yung PC ko ay naka-default, naka-automatically configure IP address. Kaya nanghihingi siya ng IP address galing sa isang DHCP server. Kaya yung link local IPv6 address, saka na yan. Kapag tayo ay nasa IPv6 na. Okay? So, lease obtained, lease expires kung kailan ko nakuha yung IP address dun sa DHCP server namin. Okay? Yung default gateway, yan yung IP address ng router namin. Kung saan kapag ang PC ko kailangan niyang makipag-communicate sa mga IP addresses na hindi ko ka-network, i-forward ng PC ko yung packet dito sa IP address na to. Okay? Makikipadaan siya dun sa default gateway. Next, yung DHCP server ko naman, yan yung IP address ng DHCP server na namigay ng IP address dito sa PC ko. Okay? Yung mga DHCP-v6, tsaka na yan. Sa IPv6 yan. Okay? Dito tayo sa DNS server, okay? Domain name server, kaya yan yung IP address na hihingan natin ng IP address ng mga domain name ng mga websites na tinatype natin, hindi ba? Kaya para ma-resolve niya, ano ba yung IP address ng Google? Kaya so nagsasend sila ng DNS query sa mga DNS servers na to. So, ang tanong, ano na lang yung natitira na hindi ko pa na-discuss? Yung subnet mask, diba? So, pag-usapan naman natin yung subnet mask na yan, paano ba yan nakukuha? So, ganito, ang tanong, ano ba yung ginagawa kasi ng subnet mask sa IP address configuration natin? Take note, ang pinakatrabaho talaga ng subnet mask natin ay tinuturo niya yung mga network bits dun sa IP address natin. Kaya sinasabi niya sa computer, ano ba yung network slot dito? Ano ba yung network bits dito? Kasi tao kasi tayo. Oo nga, baka ikaw hindi. Kaya ang ibig sabihin, tayo kasi, tao tayo. Pag nakakita ka ng IP address, kaya mo na agad ma-determine kung ano yung network address and broadcast address niyan based lang sa class. Kaya pero ang mga computer kasi, kailangan mo silang bigyan ng palatandaan kasi hindi sila aware. Kaya so trabaho na yan ngayon na subnet mask. Tinuturo nila sa computer mo, nasan ba yung mga network bits? Okay, so ano ba yung ibig kong sabihin dyan? Kunyari na lang meron akong IP address dito, 192.168.1.1. Convert ko lang itong IP address na to binary. Teka lang, palit ako ulit ng color. I-convert ko lang to binary, yung 192.168.1.1. Ang 192 sa binary ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung 168 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung 1 pa na natitira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, tayo, nakikita natin yung decimal notation yan. Presentation layer yan, di ba? So, pinapresent niya sa atin, nakikita natin. ASCII characters yan. Okay? Pero yung mga computer natin, kapag nakikita nila yung mga data na yan, always in binary. So, yung IP address na nakikita ng computer mo yan, binary. So, balik ako. Ano nga uli yung trabaho ng subnet mask? Sabi ko nga, ang subnet mask, ang ginagawa niya, tinuturo niya lang sa computer mo nasaan yung mga network bits. So, parang ganito lang yan. Sinasabi niya sa computer mo, "Hoy, computer! Psst! Ito, yan. Tapos ito, yan. Tapos ito, yan. Lahat yan, network bits. Dito wala network bits. Diba? So, wala siya tinuturo. So, imagine mo na lang, yung bawat linya ko na yan ay yung mga arrow. So, sinasabi mo sa computer, yan, lahat yan, network bits. So, mga arrow yan. Kaya sinasabi niya sa computer mo, nasan yung mga network bits. And take note, bawat isang arrow mo, 1 yan in binary. Ganun magturo. 1 and 0 lang naman yung nakikita ng computer mo. So, pag tinuro mo, 1 yun. Okay? So, since tinuro ko lahat ng binary bits dito as a network bit, so ilan arrow meron ako? 8.
Kung i-convert ko yan to decimal, equal yan sa 255. 8 bits eh. 8 araw eh. Di ba? Ito din, 8 araw din. 8 taga-turo yung nilagay mo. So, kung i-convert ko yan to decimal, 255 din yan. Ganon din dito sa third octet. 255 din yan. Diba? Since dito walang araw, 0 yon. Diba? So, yan lang yung ginagawa ng subnet mask. Tinuturo niya sa computer mo nasan yung mga network bits. Kaya paano naman sa mga classes? So, ganito simply put, kung kukunin natin yung mga subnet mask sa classes natin, ang technique natin dyan, ganito naman. Okay? Pag kukunin natin yung subnet mask, kung saan naman pumatong yung N, equal yan sa 255. Bakit? Kasi since yun ay network slot, lahat ng bits doon, obviously, network bits. Diba? Eh ngayon, kung saan pumatong yung H, 0 yun. Wala kang ituturo kasi host slot yun. Lalagyanan ng number ng bahay. Lalagyanan ng number ng host. Okay. So, ngayon, kung kukunin natin yung subnet mask ng class A. Ang class A, ilang network octet nga ulit? Isa. Ilang host octet? 3. So, ibig sabihin, ang subnet mask niya ay isang perasong 255 tapos 3 0. Okay, 255.0.0.0. Kuha. Si class B, ilang network octets meron yan? 2. Kasi pangalawang letter ng alphabet, di ba? Di ba? So, ibig sabihin, kung meron siyang 2 N, ilang 255 meron yan? 2 din. Ilang H meron siya? 2. So, ilang 0 meron siya? 2 din. So, ang subnet mask niya ay 255.0.0. Diba? O next, pag class C naman, ilang network octets meron ng class C? 3. Ilang H? 1. So, ibig sabihin, ang subnet mask niya, 3255 din. Kasi 3 N eh. .0. Kaya nga, kung mapapansin niyo dito sa IP address setting ko, wala na naman. ipconfig/all. Teka lang. Hanapin ko lang. Saan ba yun? Ayan. Kaya dito sa IP address setting ko, di ba, ang IP address ko ay 182.168.0.114. Since yan ay 192 class C. Tama? Kaya, yung subnet mask ko, 3255. Kita nyo? Isang 0. Kaya yan siya. Kaya yan yung mga subnet mask natin. Pero kasi ganito ang tawag ko talaga sa subnet mask na yan, yung puro 255, ay long format subnet mask or LF. Bakit? Ang haba Di ba? Puro 255. Kasi, meron pa tayong isa pang notation ng subnet mask, yung tinatawag nila na CIDR notation or /format na subnet mask. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng CIDR? Okay? Pag sinabing CIDR, yan ay classless interdomain routing. Ang tanong, ano ang difference ng subnet mask /format sa subnet mask long format? Kaya ganito lang. Yung subnet mask long format, di ba, ginawa niyang in decimal notation yung mga arrow. Di ba, bawat isang arrow, eto, balik ako sa ilalim bawat isang arrow, isang 1. Di ba? So, pagka mahabang format, sinasabi niya ng sa in decimal notation, since 8 bits ng turo yan, 255 yan. Di ba? Ito, 8 bits na tumuro, 255 din. Ito din, 8 bits na tumuro, 8 arrow, 255 din. Kaya 3,255. Okay? Ang subnet mask CIDR notation, ang ginagawa niya, binibilang niya lang sa'yo. Sinasabi niya sa'yo, ilang network bits meron yung subnet mask. Ilang network bits meron yung IP address na meron tayo. Okay? So, ganito ilang network bits. Sa class A, meron tayong isang network octet. Tama ba? So, kung yung buong octet na yan ay network bits, ilang 1 meron yan? Ilang arrow ang tumuro dyan? 8. Tama? 8. Kaya, ang subnet mask CIDR notation ng class A ay /8. 8 bits na network bits. Tama ba? 8 arrow. Kasi isang perasong network octet lang yung meron siya. Okay? Next, paano naman sa class B? Ilang arrow kaya meron dyan? Diba? Meron siyang 2 N. Sa bawat isang N, tigwa 8 bits ng turo. Tama ba? So, ano ang subnet mask CIDR notation ng class B? /16. Diba? Kasi 2 N. Tigwa 8 bawat isang N. Paano naman ang class C? Meron siyang 3. Sa bawat isang N, tigwa 8 tumuturo. Diba? So, ano ang subnet mask CIDR notation ng class C?
/24. Kaya nga, ang tamang notation talaga nitong IP address ko na to, yung 182.168.1.1, laging nakabuntot sa kanya yung /24 na subnet mask. Kasi siya ay class C na IP address. Diba? Imbis na isulat mo 3255, masyado siyang mahaba. Kaya nga siya long format. Okay, so it's better na masanay ka rin dito sa subnet mask CIDR notation. So ano difference sa ganito? Usually, bakit makailangan pa ng dalawang subnet mask? Nalilito naman ako. Ito usually kasi kapag tumitingin ka ng mga network diagrams, network designs, ganun, sa mga documentation, palagi nilang sinasama yung subnet mask sa mga IP addresses. Since yung mga tao tamad magsulat, diba, no? Kung pwede lang, huwag na lang magsulat, i-dictate na lang palagi. Okay, kahit sa dictation, pag nag-uusap kayo ng boss mo, /notation yung sinasabi niya, sasabihin niya sa'yo, ay, psst, uy, aliga rito, pakigatigin mo nga itong computer to, baka lagay na IP address 192.168.1.1/24. O nagkakaintindihan na kayo na 3255.0 yun. Hindi sasabihin sa'yo ng boss mo, pakigatigin mo nga itong computer na to, lagay mo nga siya ng IP address 192.168.1.1.255.255.0. So, talsikin yung laway yung dalawa. Diba? Kasi nga, masyado mahaba yung subnet mask long format. So, masanay ka dun sa CIDR /8/16/24. Pero ang difference ganito, yung CIDR notation na yan, sa mga documentations mo na yan makikita. But, when we configure, ang requirement ng mga computers natin, ng mga routers and switches natin, kapag nangihingi yan ng configuration ng mga IP addresses, ang gusto nila, subnet mask long format. Okay? So, ganito ang gusto kong mangyari, titigan mo na maigi ang table na ginawa ko. Okay, kasama doon sa mga exercises na kasama nitong course, ito meron akong blankong table. Okay, gusto ko pilapan mo yun. Diba? From, nung walang kopya, galing sa utak mo. Kaya madali lang naman na pinilapan ko yung itong table na to. Or, isa pa, di ba meron akong papel na pinagawin ko sa inyo ng daliri nyo, tapos mga value, yung binary values and binary sum, yung iPad and USB values ko. Okay? Sa ilalim ng kamay mo, or sa likod ng kamay mo, pakisulat, pakiulit mo itong table na to. Kaya ng mga classes ranges na to, kasi kailangan natin yan as we go along, lalo na kapag pumasok na tayo sa subnetting. Okay? So, pakicopy yan kung okay na. Sige, next video.